Mga kapamilya, niyan ang detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Mag-deploy og 160 ka mga PNP Scouts ng kapulisan alang sa pagsaulog sa araw ng Davao. Mga notadong snatcher imbitahan ng daan sa istasyon bisan wala pa man kini na biktima. Sa pagsugod sa bulan sa Marso, tulo ka insidente nga gikalambigitan sa salisigang ang nakuhaan sa CCTV. Kung dili lipat-lipato ng biktima, tapukan kini ug kawato ng gamit. Nadakpan sa San Pedro Police ang upat ka mga suspect sa pagpangawat sa usa ka customer sa Unitap niadtong miaging semana pero nakapiyansa kini. Nadakpan sab sa San Pedro Police kining duha ka mga suspect sa pagpangawat sa customer sa Merco pero pabalik-balik sa prisuhan. Busa, usa sa mga sentro sa command conference sa kapulisan, kasundaluhan ug mga opisyal sa gobyerno ang seguridad karong araw ng Davao. Labi na nga nasayrang taas ang ihap sa krimen sa mga major events sa Davao City kung itandi sa ordinaryong adlaw. Moabot sa 160 ka mga PNP Scouts ang i-deploy nga mag-foot patrol sa mga busy nga lugar sa Davao City sugod karong adlaw. Hugot ang pagbantay, labi na sa Parada Davaoenyo. Sumala ni Davao City Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa, ilang dadon sa opisina ang mga notadong snatcher ug kawatan subay sa record kung makita sa mga intelligence operatives nga naglatagaw sa dalan atol sa araw ng Davao. Sagaran sa inyo na ilhan na mo, gabalik-balik lang mo sa prisuhan, karon musulod na pud mo dayon na ilhan mo, you expect nga pang-pick upon mo sa among mga intelligence operatives ug dalho mo sa estasyon ug didto mo tagaan mo og VIP treatment para di na mo magsusuroy diri sa crowded places sa Davao City para di na mo makapanguot o makapang-snatch. Bantayan sab sa kapulisan ug kasundaluhan ang hulga sa terorismo. Mapaniling o maklear ang mga posibleng butanganan o mga IED. Doon na daghan nga mga bomb squad gikan sa atong DCPO sa Task Force Davao. Mipasalig ang kapulisan nga walay dapat ikabahala atol sa araw ng Davao. Gani, sumala sa pulis, nagkaubos na ang ihap sa mga krimen atol sa mga okasyon sa Davao. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Ug mao kato mga balitang naglangkob sa News Patrol. Mga kapamilya, salamat ug happy araw ng Davao. Yan, Claude, kagahapon nakita nato ang unang hugna sa atong kampanya serye karong adlaw atong sayron ng tubag sa pipila nato ka mga konsyal sa mga pangutana sa atong mga yanong residente. Sa akong pagsulbad sa permanente pagbaha dinhi sa atong syudad nga masing gamay lang ulan magbaha dayon. Siguro no, aside from infrastructure sa ato ang dakbayan sa Davao, importante gid na maedukar ang atong mga kaigsuonan about sa climate change, no, kay mo man gid na ang sugod, no, sa mga pagbago sa atong panahon karong mga panahon na mas maayo siguro kung educate ang mga tao, matrain sa mga first mga emergency cases, no, especially when it comes to rescue. Ang mga pagbaha mupadayon yun na siya kay daghay lugar din sa Davao na below sea level. Nya tungod sa atong climate change o global warming nagakakusog ang atong mga ulan. Kung atong kinahanglan himuon, atong ipadaplin to mga tao nga basig mabutang sa delikado nga mga lugar, peligro, ug mananunta og daghang kahoy. Atong proteksyonan ang atong ginayahan kay that way ma-minimize nato ang effect sa mga pagbaha dinhi sa atong syudad sa Davao. Mangutana lang unta ko sa mga politiko kung unsa ilang masugyot nining mga krimen nga na-involve ang mga batanon, kung unsa ang ilang matabang niini. First of all, siguro tanawon kung unsa ang sitwasyon sa bata. Siya ba out of school youth? Kung out of school youth siya, we will try our best nga mobalik yun siya sa eskwelahan. Kung in school siya, tanawon kung unsa gyud ang iyang problema. Is it economic based or is it family nga concern? We have to consider first kung unsa ang rason para matagaan nato og solusyon. Kani nagapakita lang gyud nga wala gyud natagal pagtagad ang mga panginahanglan sa mga batanon. Kay sila man gutong nag-compose karon sa majority, no, sa ato ang populasyon nga diin
dagani sila o gustong ipakita, gustong ipasibaw, gusto kabuton. O kung kini sila pugnan, kani gyud magsugod-sugod ang mga problema. So ang para sa kuha, hatagan gyud sila og igong-igong katakos nga diin ma-develop pa gyud ang ilang mga talento. So para kini mapakita gyud nila kung kinsa sila ug asa sila kadto. Ayun. On the lighter side mga kapamilya, Facebook sa ta ang atong prize of the week kay Blender ug nanatay winner nga mo daog o sa ato ang prize of the week ka Blender. Atong winner kay si Nino Enopen. Enopen niya. O ang iyahang gitag na is 900 pesos, which is ang exact price. Exact price yun. Wow, ayan. 900 pesos. Congratulations. Claim mo prize din sa ABS-CBN Shrine Hills, Martina, Davao City. Mga kapamilya, ay kalimut og magikan sa Barangay Patrol live na ang ABS-CBN sa araw ng Davao coverage. And of course, in the afternoon, mga kapamilya, ayaw po mo kalimutan. Ay, napo dito sa Studio 23, no? Napo tayo live coverage. And in the afternoon, kapamilya, caravan niya sa SM City, Davao. Parking lot C. Okay, gigreet lang ako happy birthday si Attorney Nice Solis of Ateneo de Davao University, gikan kang Vina Araneta. Ug na po ko i-greet ang mga taga-Aldo Multipurpose Cooperative kay Ma'am Melissa Alado, Ma'am Sara Iman, Glenn Medez, and Randy Resos. Good morning. Good morning sa mga taga-Agdao Cooperative. Naki-MBM po karong morning sa tuwa ang mga taga-University of the Philippines Dance and Song. Ug na sila ipasundayag. Halina't sumama Salamatan sa nato ang atong mga bisita gikan sa Davao Crocodile Park. Ug mga kapamilya, magsadya kita sa araw ng Davao. Hangtod sa Lunes pohon, dinilan sa inyong paboritong programa matag buntag sa Mayong Buntag, Mindanao!